Nakalimutan ng mga tao na alala ng Diyos ang katotohanan ni Micaias laban kay Acab at Jezebel, ang propesyang pumatay sa isang hari. Ang sigaw ni Micaias sa Israel, kinamuhian siya ng mga hari, tinanggihan ng mga huwad na propeta, kinutya ng sariling bayan, ngunit nagpatuloy siya. Isang taong mag-isa, humaharap sa isang kahariang buo. Tinawag siyang baliw, tiwali, walang silbi. Halos burahin na siya ng kasaysayan, ngunit hindi siya kinalimutan ng langit. Hindi siya nag-ipon ng kayamanan, ni hindi humabol ng papuri, ni naglingkod sa kapritsyo ng karamihan. Ang tanging yaman niya ay katotohanan, at dahil dito siya pinag-usig. Habang ang mga mapagpuri ay nilulugod ang hari sa pamamagitan ng matatamis na kasinungalingan, siya ay binugbog, iginapos at ibinilanggo. Hinatulan dahil sinabi niya ang mga salitang walang sinumang may lakas ng loob na bigkasin. Isang nag-iisang tinig na umaling-aungaw ng napakalakas na nagbago ng kapalaran ng isang bayan. Ang pagbagsak at kinabukasan ng isang bansa ay nasa kanyang mga salita. Ngunit sino nga ba si Micaias? Anong pahayag ang lumabas sa kanyang bibig na nagpasiklab sa galit ng isang monarka? At bakit hanggang ngayon ay sumasalamin ang kanyang kwento sa mga turo ni Jesus makalipas ang daan-daang taon? Manatili ka hanggang sa dulo. Ngayong araw, malalaman mo ang lihim na landas ni Micaias, ang propetang humarap sa trono at nagbayad ng mahal upang manatiling tapat sa utos ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong puso, ibahagi mo. Hayaan mong mas marami pa ang makaalam ng katotohanang ibinaon ng panahon. Magsimula tayo. Ako si Micaias, anak ni Inla. Halos walang nakaalala ng aking pangalan. Kakaunti ang nag-iingat ng aking mga salita. At iyon ang landas ng maraming propeta. Sabihin ng ipinag-uutos ng kataas-taasan, kahit walang gustong makinig, isinilang ako sa madidilim na araw. Lumulubog ang Israel sa idolatriya at lumalalim ang pagkabulok ng pamamahala. Mula pagkabata, natutunan kong walang puwang ang katotohanan sa korte ng Samaria, ngunit hinanap ako ng katotohanan. Lumaki ako sa hilagang na yon, malayo sa kislap ng Samaria, ngunit hindi sapat ang layo upang makatakas sa anino ng kaharian. Ang aking ama, si Inla, ay isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos. Sa panahong napakahirap humanap ng katapatan at takot ang nagahari sa puso ng marami. Ang aking ina, na kinalimutan na ng alaala ng tao ang pangalan, ang nagturo sa akin makinig sa bulong ng Diyos sa gitna ng ingay ng idolatriya. Lumaki ako sa paghahari ni Omri, isang pinunong mas malupit kaysa sa lahat ng nauna. Sinundan niya ang yapak ni Jeroboam at pinalakas ang kulto sa mga huwad na Diyos. Winawasak ang mga dambana kay Yahweh. Sa kanilang lugar, itinayo ang mga templo ni Baal at Asera. Nasaksihan ko ang mga burol na puno ng mga poste ng pagsamba, mga paganong pari na nag-aalay ng masasamang ritual at mga taong nakaluhod sa mga larawang bato at kahoy. Ang idolatriya ay hindi na lamang gawi. Ito ay naging lasong sumisipsip sa kaluluwa. Iniwasan ng aking ama at ilang tapat ang harapang pagtutol. Kailangang maging maingat sa ilalim ng marahas na pamumuno, wika nila. Ngunit may sigaw sa aking dibdib. Ang katahimikan ay nagiging sala kapag iniutos ng Diyos na magsalita. Bata pa ako nang dumating ang bigat ng pahayag. Isang gabi, habang natutulog sa bahay ng aking ama, isang liwanag na hindi sa mundong ito ang pumulupot sa akin. Nanghina ang aking laman, tila ang walang hanggan mismo ang lumapit. Sa aking harapan, isang trono. Ang liwanag ay nakapapasong silab, parang sinusunog ang aking mga mata. Ang mga nilalang ng langit ay nakalupasay, at ang tinig na narinig ko ay tila bumasag sa sansinukob. Micaias, anak ni Inla, nasa iyong bibig ang aking mga salita. Huwag kang matakot sa tao. Sasabihin mo ang aking sinasabi. Nagising akong hinihingal, balot sa pawis.
Tahimik ang paligid ngunit sa loob ko ay isang bulkan. Doon ko naunawaan, hindi na sa akin ang aking buhay. Lumipas ang mga taon at natuto akong kilalanin ng malinaw ang tinig ni Yahweh. Sa mga lansangan nagmamataas ang mga pari ni Baal. Sa aking panaginip, nakita ko ang Samaria na naguguho, mga pader na itinayo mula sa nakaw na kayamanan, bumabagsak bilang saksi sa kawalang katarungan. Ipinakita ng Panginoon na aanihin ng mga anak ni Omri ang kasamaan na kanilang inani, ngunit walang tainga ang handang tumanggap. Nagbabala ang aking ama, puno ng pag-aalala. Anak, mag-ingat ka. Ang salita ay maaaring magkahalaga ng buhay. Hindi tinitiis ng mga hari ang sinumang nanghuhula laban sa kanila. Kung nais mong mabuhay, nananatili siyang tahimik. Ngunit paano niya nagawa iyon? Ang salita niya ay nag-alab sa loob ko na parang apoy na hindi mapipigil, ngunit nakatakda na ang kapalaran ni Omri. Siya'y namatay matapos ang 12 taong pamumuno, iniiwan ang trono sa kanyang anak, isang pangalang magiging kahulugan ng katiwalian. Kung ang pananahimik ay nagpalubog sa Israel sa idolatriya, dadalhin nito ang kasamaan sa mas mataas, di maisip na antas. Panahon iyon na nagsimulang makilala ang pangalan kong Mikaiyas, hindi bilang tanyag na propeta, kundi bilang tinig na gumugulo sa mga makapangyarihan sa paglipas ng mga taon. Ang darating na panahon ay magdadala ng mabibigat na pagsubok, mga sandali ng pag-iisa at pagtanggi. Ngunit ang unang pagtawag sa aking kabataan ang naging angkla ng aking pananampalataya. Sa oras na magsara ang mga pintuan ng palasyo para sa akin, nang ang mga banta ay naging realidad at bilangguan ang naging tahanan ko, natutunan kong mas mabuting magdusa dahil sa katotohanan kaysa tanggapin dahil sa kasinungalingan. Umakyat si Akab sa trono, nalampasan ng kanyang pamumuno ang kasamaan ng kanyang amang si Omri. Mahina na sa espiritu ang Israel, ngunit pinabilis ng bagong hari ang pagbagsak nito. Hindi lamang niya ipinagpatuloy ang idolatriya ng kanyang mga nauna, kundi nagdala ng mas matinding kasuklam-suklam ang kanyang pag-aasawa kay Jezebel, anak ni Etbaal, hari ng mga Sidonyo. Hindi siya basta prinsesang banyaga, isa siyang babaeng tuso, matigas ang kalooban at puno ng bulag na debosyon kay Baal. Ang pagdating niya sa Samaria ang nagpasimula ng pinakamabangis na panguusig laban sa mga tagasunod niya. Sa impluensya niya, nagtayo si Akab ng templo at altar para kay Baal sa kabisera. Ang mga pari ng kataas-taasang Diyos ay pinagpapatay o nagtago sa mga yungib at ilang. Ang tunay na pagsamba ay halos naglaho, napalitan ng marangyang seremonya para sa mga Diyos-Diyosan. Puno ang mga kalsada ng Samaria ng mga prosesyon ng pagsamba sa idolo. May mga alay at ritual ng kahalayan. Araw-araw, lumulubog ang bansa sa kadiliman. Dumami ang mga templo ni Asera, nakalimutan ang batas ng Diyos, at ang korte ni Akab ay naging pugad ng kasamaan at katiwalian. Mula sa anino ko ito, pinagmamasdan. Natuto akong maging maingat, sapagkat ang pagiging propeta sa panahong iyon ay katumbas ng hatol ng kamatayan. Hindi tinitiis ni Jezebel ang pagtutol. Ang kanyang puot laban sa mga propeta ay naging alamat. Inutusan niyang patayin ang marami ng walang pag-aalinlangan. Ang kakaunting natira ay nagkubli sa kabundukan at yunggib. Naghihintay na kikilos ang Diyos laban sa kaharian ng kasamaan. Dumating si Elias, isang propetang magiging tanda ng mga salinlahi. Isang taong matapang, may espiritu na hindi mababali. Ang una niyang pahayag sa hari ay parang kidlat, sa buhay ng Panginoon, Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran, walang ulan o hamog na darating sa mga panahong ito maliban sa pamamagitan ng aking salita. Gumuhit ang mga salitang iyon sa buong kaharian. Umaasa ang Israel sa ulan para mabuhay. Walang ulan, may tagutom, may paghihirap. Hindi naniwala si Akab, ngunit kumilos si Jezebel. Nagpahayag siya ng kautusang hulihin at patayin ang sinumang magsalita sa pangalan niya.
Nagkubli ako. Araw-araw ay may ulat ng mga pinaslang na propeta, mga pamilyang ninakawan ng lupain dahil nagkanlong sila ng lingkod ng Diyos. Ngunit hindi ko kayang tumahimik. Muli akong lumabas mula sa anino, pabulong na ipinahayag ang katotohanan, nagtipon ng maliliit na pangkat ng tapat sa mga tagong tahanan, malayo sa mga mata ng mga espiya ni Jezebel. Ang aking salita ay payak, ngunit matatag. Hindi iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. Darating ang hatol sa bahay ni Akab at mawawala ang idolatriya. May mga nakinig na may takot, iba na may pag-asa, ngunit marami ang tumanggi. Mas pinili ang pabor ng hari kaysa katotohanan. Sa mga pamilihan, bulong ang usapan, takot sa bawat salita. May mga espiya sa bawat sulok. Ang ilan sa aking kapatid sa pananampalataya ay ipinagkanulo ng sariling kapitbahay, kapalit ng pilak. Nagpatuloy ang tagtuyot. Umatras ang mga ilog, nalanta ang mga pananim at sumigaw ang bayan sa gutom. Ngunit hindi nagbago sina Jezebel at Akab. Sa halip na magsisi, dinagdagan nila ang alay kay Baal. Iniisip na mas maraming sakripisyo, mas maraming ritual ang magbabalik ng ulan. Nahati ang bayan, may mga nagtanong kung ang tagtuyot ay hatol ba talaga ng Diyos. Ngunit ang iba, alipin ng takot, ay lumuhod pa rin sa mga larawang bato. Alam kong hindi ako mananatili sa anino magpakailanman. Dumating na ang panahon para magsalita. Nag-alab muli ang tinig ng Diyos sa loob ko. Hinamon ako ni Elias na kumilos, tulad ng siya mismo ay tatawaging hamunin ang hari. Si Elias, isang pangalang may halong takot at paghanga. Para sa ilan, kaaway ng kaharian. Para sa iba, huling pag-asa ng Israel. Walang nakakaalam kung nasaan siya hanggang sa isang araw sa aking lihim na paglalakbay sa bundok Carmelo, natagpuan ko siya. Tahimik kong tinahak ang daan, nandoon ang mga kawal ni Jezebel. Walang araw na dumaan na hindi lumalaki ang puot sa mga propeta. Sa gitna ng kawalan ng ulan, nakarating ako sa isang malinis na bahagi ng bundok. Nakita ko siya, isang lalaking payak ang kasuotan, buhok na magaspong hinihipan ng hangin, at mga matang nagliliyab na parang apoy. Isang tinging nakakita na ng kaluwalhatian ng Diyos. Lumapit ako ng may paggalang. Bago pa ako makapagsalita, sinabi niya, "Alam ko ang tungkol sa iyo, anak ni Inla. Ipinahayag sa akin ng Panginoon ang iyong pangalan." Nayanig ako. Paano niya nalaman? Nagpatuloy siya. "Tinawag ka rin upang ipahayag ang katotohanan, ngunit hindi madaling landas ang iyong pinili. Hinamak, ibilanggo at baliwalain. Handa ka ba?" Lumunok ako ng malalim. Totoo ang kanyang mga salita. Ramdam ko na ang bigat ng pagtanggi at panganib, ngunit sa tinig ni Elias, naging totoo ang lahat. Sumagot ako, "Wala nang ibang landas para sa akin, kundi maging propeta sa panahon ng kasamaan." Tumingin sa akin si Elias na may pag-apruba. "Makikita mo mismo ang kaluwalhatian ni Yahweh. Malapit na akong utusan ng Panginoon upang hamunin ang mga propeta ni Baal, upang malaman ng Israel kung sino ang tunay na Diyos." Nanahimik ako, sinisimsim ang kanyang mga salita. Narinig ko na ang tungkol sa kayabangan ng mga pari ni Baal, kung paano sila naglalakad sa mga lansangan na may marangyang kasuotan, ipinagmamayabang na ang kanilang mga Diyos ang magdadala ng ulan. Ngunit si Elias ay nagsalita na parang isang taong personal na nakatanggap ng utos mula sa makapangyarihan sa lahat. Pagkalipas ng 2 araw, kumalat ang balita sa buong kaharian. Nagpakita si Elias sa Samaria at hinarap si Akab sa mismong hukuman nito. At tinawag ang buong Israel sa bundok Carmelo. Sinabi niya, "Dalhin ninyo ang 417 propeta ni Baal at ang 400 propeta na kumakain sa hapag ni Jezebel." Isang hamon ang ipinukol ang Diyos ng Israel laban sa mga Diyos-Diyosang sumira sa bansa. Tinanggap ng mga pari ang hamon. Sa itinakdang araw, umakyat ang mga tao sa bundok, lalaki't babae mula sa bawat sulok ng lupain upang saksihan ang tunggalian.
Nakihalo ako sa karamihan, mabilis ang tibok ng puso. Alam kong magiging mahalaga ito para sa Israel. Sa gitna ng kapatagan, mag-isa si Elias, nakaharap sa patrantosumpito propeta ni Baal. Ang kanyang payak na anyo ay tila hamon mismo sa karangyaan ng mga pari. May mga mamahaling kasuotan, amuleto at mga simbolong sagrado. Si Akab ay naroon, nakaupo sa isang trono, taglay ang kayabangang nagtatago ng takot. Itinaas ni Elias ang kanyang tinig, hanggang kailan kayong malilito sa pagitan ng dalawang paniniwala? Kung ang Panginoon ang Diyos, sundin ninyo siya. Kung si Baal, sundin ninyo siya. Sumambulat ang katahimikan. Walang sumagot. Ang takot kay Jezebel ay parang tanikala sa mga dila ng bayan. Iminungkahi ni Elias ang pagsubok. Maghahain sila ng isang toro sa kahoy, ngunit walang apoy. Tatawagin ninyo ang inyong Diyos. Tatawagin ko ang Panginoon. Ang Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy. Siya ang tunay na Diyos. Sumangayon ang mga tao. Unang tumawag ang mga propeta ni Baal. Mula umaga hanggang tanghali, sumigaw sila, sumayaw sa paligid ng altar, ngunit walang tugon mula sa langit. Nang tapat na ang araw, tinukso sila ni Elias. Sigaw pa kayo, baka nag-iisip ang inyong Diyos, o may ginagawa, o baka tulog, gisingin ninyo. Dahil sa pagkataranta, sinugatan nila ang sarili sa tabak at sibat. Umagos ang dugo, ngunit nanatiling tahimik ang langit. Nang panahon na ng handog sa hapon, lumapit si Elias. Inayos ang altar ni Yahweh na wasak. Gumamit siya ng 12 bato, tanda ng 12 tribo ng Israel. Pinahukay ang paligid, binuhusan ng 4 na banga ng tubig, muli at muli, hanggang umapaw ang tubig at umabot sa hukay. Pagkatapos tumingala siya at nanalangin. O Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ipakita sa araw na ito na ikaw ang Diyos sa Israel at ako'y iyong lingkod. Pakinggan mo ako upang malaman ng bayang ito na ikaw ang tunay na Diyos at ibalik mo sila sa iyong puso. At sa sandaling iyon, bumaba ang apoy mula sa langit. Isang kulog ng liwanag ang tumama sa altar, tinupok ang handog, ang kahoy, ang bato, ang alabok, pati ang tubig sa hukay. Napaatras ang mga tao sa apoy na parang bagyong bumaba mula sa langit at sumigaw ang bayan, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh ang Diyos. Nanginig sa takot ang mga propeta ni Baal. Iniutos ni Elias na wala ni isa ang makatakas at nang hapong iyon bumagsak ang katarungan ng Diyos. Pinanood ko ang lahat, nanginginig sa pagitan ng pagkamangha at takot. Hindi ko pa nasaksihan ang ganong kapangyarihan ng kataas-taasan. Ngunit habang yumuyuko ang bayan sa pagsamba, tumakas si Akab, madilim ang mukha. Alam kong hindi iyon ang wakas. Hindi magpapabaya si Jezebel matapos ang kahihiyan ng kanyang mga pari. Ngunit hindi ito ang katapusan ng digmaan. Nagsisimula pa lamang ito sa Israel. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang aking buhay ay nakabitin sa isang hibla, ngunit ang katotohanan ay hindi ako maaaring umurong. Ganito ang sabi ng Panginoon, mariin kong ipinahayag, kung ipagpapatuloy ninyo ang landas na ito, O Israel, babagsak kayo at mahuhulog kayo kasama nito. Ipinagkatiwala ninyo ang inyong puso sa mga Diyos-Diyosan at hinayaang pahinain ni Jezebel ang bansang ito. Ang hatol ng Diyos ay nasa inyo, at kung hindi kayo magsisisi, ang inyong trono ay mababasa ng dugo. Isang malamig na katahimikan ang bumagsak sa silid. Sumikit ang kanyang mga mata at nagngalit ang kanyang panga. Ang kanyang kapalaluan ay nakikipagbuno sa hindi komportabling bigat ng aking mga salita. Ngunit bago ko pa maipagpatuloy, lumapit si Jezebel upang sumagot. Ang kanyang boses ay matalim na parang punyal. Ang lalaking ito ay walang iba kundi isang manggugulo, isang kaaway ng korona. Bakit mo tinitiis ang mga huwad na propetang ito na pawang kasawian lamang ang dala ng kanilang mga salita? Iniwas niya ang tingin na may paghamak. Walang kwentang tao, iniisip mo bang kaya mong takutin ang hari sa iyong mga pangitain? Hindi mo ba nakita ang nangyari kay Elias?
Ano ang napala sa apoy na bumaba mula sa langit? Si Baal ay iginagalang pa rin sa Samaria at ang kanyang kapangyarihan ay hindi masisira ng mga sinungaling na tulad mo. Puno ng lason at galit ang kanyang tinig. Tumingin si Akabe sa kanyang asawa pagkatapos ay muling tumitig sa akin. May kung anong bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha, isang kidlat ng takot. Nakita niya mismo ang kapangyarihan ni Yahweh, ngunit mas malakas ang impluensya ni Jezebel. Patayin mo man sila, wika niya sa huli. May halong inis at pangungutya, ngunit sisiguraduhin kong hindi na niya muling guguluhin ang aking kaharian. Sa isang kilos ng pagkasuklam, kumaway si Akabe sa isang bantay. Dalhin siya. Ayaw kong marinig ang kanyang mga salitang naghahasik ng pagkakawatak-watak sa aking lungsod. Inihatid ako palabas ng palasyo sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mga sundalo. Hindi nila ako ibinilanggo, ngunit mula sa araw na iyon, alam kong binabantayan ang bawat galaw ko at ang aking mga salita ay hindi matatanggap. At gayon paman, naisambit na ang katotohanan. Pag-alis ko sa Samaria, alam kong hindi iyon ang huling pagkakataon na haharap ako kay Akabe. Hindi titigil ang hatol ng Diyos. Kahit maliitin ako ni Jezebel, kahit baliwalain ako ng hari, mananatili ang aking mga babala. Nakasulat na ang kapalaran ng Israel. Malayo ang pamumuno ni Akabe sa kapayapaan. Ang kanyang mga kasalanan ay hindi lamang makikita sa idolatriya at katiwalian, kundi pati na rin sa kaguluhang pampolitika sa kanyang kaharian. Habang ang Israel ay pinahihirapan ng tagtuyot at ng banal na hatol, ang mga kaaway ng kaharian ay nag-aabang, hinihintay ang tamang sandali upang umatake. Ang Syria sa pamumuno ni Ben-Hadad ang pinakamalubhang banta. Bago pa man lumalim ang tensyon sa pagitan ng Samaria at Damasco, lumakas na ang Syria at naging mapaghangad, at si Ben-Hadad na nagtitiwala sa kanyang hukbo ay nagpasyang sakupin ang Israel. Mula sa malayo, nasaksihan ko ang mabilis na pagkubkob sa Samaria at ang paghahain ng agarang pagsuko. Ang paraan ng pagtugon ni Akabe sa krisis ay hindi katulad ng isang matapang na pinuno. Ang kanyang kaharian ay espiritual na mahina at siya mismo ay pinabagsak ng mga babala ng mga propeta at ng lumalaking paghamak ng kanyang bayan. Sa una, tila handa siyang sumuko. Dumating ang mga sugo ng Syria, dala ang malinaw na mensahe: ang iyong kayamanan, ang iyong mga asawa at ang iyong pinakamahuhusay na anak ay magiging akin ayon sa utos ng aking hari. Si Akabe, nilamon ng takot at pagpapasakop, ay pumayag ng walang pagtutol. Ngunit hindi nasiyahan si Ben-Hadad. Matapos ang unang kahihiyan, ang sumunod na utos ay mas nakainsulto. Bukas, ipadadala ko ang aking mga opisyal upang halughugin ang iyong palasyo at ang mga tahanan ng iyong mga lingkod. Kakaltasin nila ang lahat ng may halaga hanggang sa ang iyong dangal ay mawala na rin. Ang hari, sugatan ng loob, ay tinipon ang matatanda ng Israel at ipinahayag ang kanyang paghihirap. Siya ay lalaking binihag ng takot at kahihiyan. Nauunawaan ng mga tagapayo na ang ganap na pagsuko ay magtatapos sa kaharian. Hinikayat nila siyang lumaban. Doon dumating ang isang propeta na hindi kailaman ipinangalanan at naghatid ng mensaheng mahalaga. Ganito ang sabi ng Panginoon: nakikita ba ninyo ang malaking pulutong na iyon? Ngayong araw, ibibigay ko sila sa inyong mga kamay upang malaman ninyong ako ang Panginoon. Si Akabe, sabik sa kahit bahagyang pag-asa, ay nagtanong, sa pamamagitan ng sino? Sa pamamagitan ng mga kabataang pinuno ng mga lalawigan, tugon ng propeta. At ikaw mismo ang magsisimula ng labanan. Dahil sa pangangailangan at hindi sa pananalig, sumunod si Akabe at nagtawag ng isang maliit na hukbo. May kaunti lamang na higit sa 7,000 katao. Ang mga kabataan ng mga lalawigan ang unang sumugod, at nang makita sila ng mga Syrian,
Inakala nilang mga sugo lamang. Si Ben-Hadad, lasing sa kanyang kampo kasama ang ibang mga haring kakampi, ay nag-utos na hulihin sila ng buhay. Ngunit huli na. Walang oras para sa diplomasya. Mabangis na umatake ang mga Israelita. Ikinagulat ang hukbong Syrian. Nagpatuloy ang laban ng may matinding puwersa at makalipas ang ilang oras, umatras ang Damasco. Si Ben-Hadad ay tumakas sakay ng kabayo, iniwang magulo ang kanyang hukbo. Laban sa lahat ng inaasahan, nagtagumpay ang Israel, ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang parehong propeta na naghayag ng tagumpay ay muling nagbalik na may bagong babala. Babalik ang hari ng Syria sa susunod na taon. Maghanda kayo. Tumangging tanggapin ni Ben-Hadad ang pagkatalo. Ipinayo ng kanyang mga tagapayo na natalo lamang sila dahil sa bundok na ganapang labanan, kung saan daw ang Diyos ng Israel ay may kapangyarihan. Pinayuhan nila siyang muling umatake sa kapatagan kung saan, ayon sa kanilang pangangatwiran, si Yahweh ay walang lakas. Pagkaraan ng isang taon, nagmarcha muli ang Syria laban sa Israel. Ngunit muling nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ng propeta. Dahil sinabi ng mga Syrian na si Yahweh ay Diyos ng mga bundok at hindi ng mga lambak, ibibigay ko ang malaking karamihang ito sa inyong mga kamay upang inyong malaman na ako si Yahweh. Mabagsik ang labanan. Sa isang araw, 100,000 Syrian ang napatay. Si Ben-Hadad, takot at talunan, ay tumakas papuntang Afekwe at nagtago sa isang silid. Pinayuhan siya ng kanyang mga opisyal. Bilang huling pag-asa, narinig naming maawain ang mga hari ng Israel. Magdamit tayo ng sako, tali sa lieg at magmakaawa para sa ating buhay. May kung ano sa puso ni Akabe ang lumambot. Sa halip na patayin ang natalong kaaway, pinasakay niya si Ben-Hadad sa kanyang karo at sinabing, "Kapatid ko siya." Laban sa lahat ng katuwiran, nakipagkasundo si Akabe sa hari ng Syria at pinalaya ito. Nang marinig ko ang balita, alam kong may mensahe ang Diyos para sa kanya. Hindi sumunod si Akabe. Ang tagumpay ay hindi kanya, kundi sa Diyos ng Israel. Hindi iyon labanan para sa kanyang kaluwalhatian, kundi upang ipakita na si Yahweh lamang ang tunay na soberano. Ngunit dahil sa kanyang kahangalan, pinalaya niya ang taong ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay. Ilang araw ang lumipas habang bumabalik si Akabe sa palasyo. Isang propeta ni Yahweh ang humarap sa kanya na may mabigat na mensahe. Upang ipakita ang bigat ng hatol, tinakpan ng propeta ang kanyang mukha at nagsalaysay ng isang talinghaga. "Lumabas ako sa labanan," sabi ng propeta, "at isang sundalo ang nagbilin sa akin ng isang bilanggo na sinasabi, 'Bantayan mo siya, kapag siya'y nakatakas, ang iyong buhay ang kapalit ng kanya.' Ngunit habang ako ay abala rito at roon, nakatakas ang bilanggo. Ano ang dapat gawin sa akin? Hindi alam ni Akabe na siya mismo ang tinutukoy, kaya mariin niyang tugon, 'Ikaw mismo ang humatol sa iyong sarili.' Noon, inalis ng propeta ang benda sa mukha at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Tinitigan niya ng direitamente ang hari at ipinahayag ang hatol ng Diyos. Ganito ang sabi ni Yahweh, "Sapagkat pinalaya mo ang taong aking ibinigay sa iyong kamay, ang iyong buhay ang sasagot sa buhay niya at ang iyong bayan sa bayan niya." Nanahimik si Akabe, nagdilim ang kanyang rosto, ang kagalakan ng tagumpay ay naglaho sa isang iglap. Alam niya na nagawa niya ang isang nakamamatay na pagkakamali. Nang dumating ang balita kay Jezebel, hindi siya nabahala. Para sa kanya, walang halaga ang salita ni Yahweh at ang buhay ng isang propeta ay hindi mas mahalaga kaysa buhay ng isang pulubi. Ngunit sa puso ni Akabe, ang mga salita ng propeta ay umuukit ng mabigat. Hindi na niya ito kayang balewalain. Naipahayag na ang hatol ng Diyos. Nakaukit na ang kapalaran ng hari. Sumisikat ang araw sa Samaria, binabaha ng gintong liwanag ang mga pader at mga palasyo nito.
Para sa mga naglalakad sa mga lansangan, ang lungsod ay larawan ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng mga pader na garing, sa mga anino ng marangyang palasyo, hinuhubog ang maiitim na balak, mga pasyang magdadala ng kamatayan at pagkawasak. Sa isa sa mga araw na yon, nasaksihan ko ang isa sa pinakamatinding kawalang katarungan sa pamumuno ni Akabe. Hindi ito isang pangyayari sa digmaan, ni isang pagtataksil sa korte. Mas payak ito, mas karaniwan at dahil doon, mas nakakatakot. Ang kwento ng isang lalaki at ng kanyang ubasan. Si Nabote ay isang matuwid na lalaki, isang Israelita na tapat sa batas ng Diyos. May-ari ng isang ubasan na pagmamay-ari na ng kanyang pamilya sa maraming salinlahi. Ang kanyang bukid ay nasa tabi ng palasyo ni Akabe sa Jezreel. At nang makita iyon ng hari, pinagnasahan niya ang lupain. Para kay Akabe, wala itong higit na halaga kundi pagiging isang mabuting lupa, perpekto para gawing halamanan ng hari. Lumapit si Akabe kay Nabote na may isang alok. Ibibigay mo ba sa akin ang iyong ubasan upang gawin kong halamanan sapagkat malapit ito sa aking bahay? Bibigyan kita ng isang mas mabuting ubasan kapalit nito. O kung nais mo, babayaran ko ito ayon sa halaga nito. Si Nabote na may katahimikan ng isang taong nauunawaan ang kabanalan ng mana ng kanyang mga magulang, ay sumagot ng may paggalang ngunit may katatagan. Huwag nawang pahintulutan ni Yahweh na ibigay ko sa iyo ang mana ng aking mga magulang. Sa batas ng Israel, ang lupa ay hindi basta pag-aari lamang. Ito ay isang banal na pamana, isang bagay na dapat manatili sa pamilya na pinagkalooban ng Diyos. Hindi maibebenta ni Nabote ang ubasan, hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil sa pagsunod. Sa halip na tanggapin ito ng may dignidad, bumalik si Akabe sa palasyo ng masama ang loob. Nahiga siya sa kama, itinagilid ang ulo at tumangging kumain. Parang batang nagtatampo dahil hindi nakuha ang gustong laruan. Doon na nakialam si Jezabel. Nang makita ang mukhang bagsak ng asawa, lumapit siya na may paghamak at nagtanong, "Bakit ka ganyan? Hindi ba't ikaw ang hari ng Israel?" "Ayaw ibigay sa akin ni Nabote ang kanyang ubasan." Sagot ni Akabe, mahinang-mahina ang tinig. Ngumiti si Jezabel. Para sa kanya, ang pagtanggi ni Nabote ay hindi hadlang. Sa kanyang lupain, sa Sidon, ang mga hari ay hindi nakikiusap. Kinukuha nila. "Bumangon ka, kumain ka, at pasayahin mo ang iyong puso," wika niya. "Ako ang magbibigay sa iyo ng ubasan ni Nabote," at ganoon nga ang ginawa niya. Sumulat si Jezabel ng mga sulat sa pangalan ng hari, tinatakan ang mga ito ng selyo real, at ipinadala ang mga mensahe sa matatanda at mga maharlika ng Jezreel. Iniutos na magdaos sila ng isang piging at paupuin si Nabote sa lugar ng karangalan. Pagkatapos ay dapat nilang dalhin ang 2 bulaang saksi na magsasakdal sa kanya ng paglapastangan sa Diyos at sa hari. Tusong-tuso ang plano. Ayon sa batas ni Moises, ang paglapastangan ay dapat parusahan ng pagbato hanggang mamatay. Kung papatayin ng bayan si Nabote ng legal, magiging malaya ang kanyang lupa at makukuha ito ni Akabe nang hindi nadudumihan ang kanyang mga kamay. Sumunod ang matatanda. Sa piging tumayo ang 2 masasamang lalaki at sumigaw, "Narinig naming nilapastangan ng lalaking ito ang Diyos at ang hari." Nag-ingay ang karamihan. Walang ebidensya, ngunit sapat na ang paratang. Sa loob ng ilang sandali, kinaladkad si Nabote palabas ng lungsod at binato hanggang sa mamatay. Nang matanggap ni Jezabel ang balita, nagtungo siya sa asawa at malamig na ibinalita, "Bumangon ka at angkinin mo ang ubasan ni Nabote sapagkat siya'y patay na." Hindi nag-usisa si Akabe, basta tumindig siya at naglakad patungong Jezreel. Nalaman ko ang nangyari makalipas ang kaunting panahon. Ang kirot ay tumagos sa akin na parang talim.
Hindi iyon ang unang kawalang katarungan na nakita ko sa Israel, ngunit sa pagkakataong iyon, may kung anong nabasag sa loob ko. Doon ako nagkaroon ng isang pangitain. Ipininid ko ang aking mga mata at naglaho ang mundo. Naghalo ang liwanag at anino. Nakita ko ang trono ng Diyos at narinig ko ang kanyang tinig na dumadagundong. Mikaiyas, anak ni Imla, ang kasamaan ni Akabe ay umabot na sa akin. Tiyak na ang kanyang oras. Hindi ako nag-iisa. Isang hangin ng katarungan ang bumalot sa akin. Sa malayo, nakita ko ang anyo ng isa pang lalaki, si Elias. Makalipas ang ilang araw, nagtungo ang propeta ng apoy sa Jezreel, naglalakad ng may matatag na hakbang. Ang mukha ay pinatigas ng puot ng kataas-taasan. Nang lumabas si Akabe sa ubasan ni Nabote, handang angkinin ito, sinalubong siya ng nagliliyab na tingin ng lingkod ng Diyos. Napatigil ang hari, kaya't natagpuan mo na ako, aking kaaway. Sumagot si Elias, hindi natinag. Oo, natagpuan kita, tugon niya, sapagkat ipinagbili mo ang iyong sarili upang gumawa ng kasamaan aos olhos deya. Bumagsak ang katahimikan sa ubasan. Ang mga salita ng propeta ay umalingaw-ngaw na parang mga kampanang nag-aanunsyo ng hatol. Ganito ang sabi ng Senyor, pararatnan kita ng kasamaan, puputulin ko ang iyong lahi. Lilipulin ko ang bawat lalaki mula sa iyong sambahayan, alipin man o malaya. Gagawin ko ang iyong angkan na gaya ng kay Jeroboam at ng kay Baasa, sapagkat pinukaw mo ang aking puot at pinapinagkasala mo ang Israel. Ibinuka ni Akabe ang bibig upang magsalita, ngunit hindi pa tapos si Elias. Tungkol kay Jezebel, nagpatuloy siya na parang kulog ang tinig. Kakainin siya ng mga aso sa tabi ng pader ng Jezreel. Namutla ang hari. Ang mga mamamatay sa lungsod ay lalamunin ng mga aso, at ang mamamatay sa parang ay magiging pagkain ng mga ibon sa himpapawid. Hindi nakasagot si Akabe. Nanginig ang kanyang katawan. Hindi pa siya kailanman nakadama ng ganoong sindak. Nang matapos si Elias, tumalikod siya at umalis. Sa Samaria, nagpatuloy ang buhay. Nagpatuloy ang mga tao sa kanilang mga gawain, walang kamalay-malay sa nangyari sa ubasan ni Nabote. Ngunit alam ko, hindi titigil ang katarungan ng Diyos. Kahit tila natatagalan, sa huli ay babagsak ang angkan ni Akabe sa bigat ng sarili niyang sumpa. Lumipas ang panahon at bagamat na ipahayag na ang hatol ng kamatayan laban kay Akabe, nagpatuloy ang hari ng Israel na maghari na para bang walang nangyari. Ang anino ng propesya ni Elias ay dapat sana'y umusig sa kanya, ngunit ang kanyang puso ay puspos ng kapalaluan at katigasan. Sa halip na magsisi, pinaligiran niya ang sarili ng mga taong nagsasabing paborabol ang lahat, ng mga bibig na inuulit lamang ang kanyang nais marinig. Sa mga araw na iyon dumating si Josaphat, hari ng Huda, sa Samaria. Si Josaphat ay isang makadiyos na tao. Sa kaibahan sa mga hari na nauna sa kanya, tinanggal niya ang karamihan sa mga Diyos-Diyosan sa kanyang kaharian at sinubukang gabayan ng bayan ayon sa kalooban ng Diyos. Gayunman, sa isang sandali ng hindi maingat na diplomasya, nagpa siyang patatagin ang ugnayan sa Israel sa pamamagitan ng isang alyansa kay Akabe. Nang tumawid si Josaphat sa mga pintuang bayan, sinalubong siya ng may malaking karangalan ng tusong si Akabe. Tulad ng lagi niyang ginagawa, tinanggap niya ito na may maluhong pagtanggap at isang malaking piging ang inihanda para sa kanya upang pagtibayin ang ugnayan bago ihayag ang tunay nitong layunin. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, sa pagitan ng mga kopa ng alak at mga pagkain, nagsalita sa wakas si Akabe. Sa atin ang Ramote Gileade, wika niya bahagyang yumuyuko sa direksyon ni Josaphat. Ngunit nasa kamay ito ng hari ng Syria kahit na dapat ay atin ito. Sasama ka ba sa akin sa digmaan upang bawiin ito? Tiningnan siya ni Josaphat ng may pag-iingat. Hindi siya taong padalos-dalos magpasya at bagaman nais niyang panatilihin ang alyansa sa Israel,
Alam niyang ang anumang digmaan ay dapat munang pagkalooban ng pahintulot ng Diyos. Ako'y kasama mo, sagot niya ng may pag-iingat. Ngunit bago tayo pumunta, sumangguni muna tayo sa Senyor. Tinakpan ni Akabe ang kanyang pagkainip sa isang pilit ng ngiti. Hindi siya isang hari na sanay maghanap ng kalooban ng Diyos ng Israel. Ngunit dahil iyon ang hinihingi ni Josaphat, handa siyang bigyan ito ng anyo ng kabanalan. Ipinatawag niya ang kanyang mga propeta. Dumarating ang mga ito isa-isa sa bulwagan ng trono. 400 sila, nakadamit ng mariringal na kasuotan at may mga mukhang kunwaring banal. Hindi sila tunay na mga propeta ni Yahweh, kundi mga lingkod ng korte, mga taong sanay magbigay ng papuri sa hari at magsabi ng gusto nitong marinig. Sa loob ng maraming taon, pinalitan nila ang mga ubos na propeta ng Altisimo, pinuna ng puwang na iniwan ng mga pinatay ni Jezebel. Nang tumayo sila sa harap ng hari, diretsyong nagtanong si Akabe, dapat ba tayong sumalakay sa Ramote Gilead o dapat ba tayong umiwas? Sabay-sabay na itinataas ng 400 ang kanilang mga tinig at sumigaw ng may sigla. Umahon ka, o hari, ibibigay ito ng Diyos sa iyong kamay. Pumutok sa tuwa ang bulwagan. Pumalakpak ang mga saserdote at mga lingkod ng korte, tuwang-tuwa sa tila kumpirmasyon ng kalooban ng Diyos. Isa sa mga propeta na ang pangalan ay Zedekias, naghangad na lumitaw sa gitna nila. Kinuha niya ang ilang sungay na bakal at sa isang palabas na puno ng drama ay sumigaw. Ganito ang sabi ni Yahweh, sa pamamagitan ng mga sungay na ito, lilipulin mo ang mga Syrian hanggang sila'y maubos. Si Josaphat, nakaupo sa tabi ni Akabe, ay nanood ng eksena na may pagdududa. May kung anong gumagalaw sa kanyang kalooban na nagsasabing hindi iyon tunay na salita mula kay Yahweh. Yumuko siya ng bahagya at bumulong sa hari. Wala pa bang natitirang propeta ni Yahweh dito na maaari pa nating tanungin? Agad nagbago ang hangin sa bulwagan, naglaho ang huwad na kasiyahan. Nagdilim ang mukha ni Akabe. Tiningnan niya si Josaphat na may pagkainis, na para bang winasak ni Josaphat ang maganda na sanang palabas. Mayroon pang isang lalaki, sabi niya nang may ayaw. Si Mikaías, anak ni Imla. Ngunit kinamumuhian ko siya sapagkat kailanman ay hindi siya nanganghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi laging masama. Si Josaphat, sa tinig ng isang taong hindi magtitiis ng pagkukubli sa katotohanan, ay tumugon, "Huwag kang magsalita ng ganyan, o hari. Ipag-utos mong siya'y tawagin." Napabuntong hininga si Akabe. Alam niyang hindi siya maaaring tumanggi ng hindi mukhang duwag, kaya't nagbigay siya ng senyas sa isang kawal. "Dalhin ninyo si Mikaías." Kaya minsan pa ipinatawag ako sa korte ng hari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang para sa isang payo. Sa pagkakataong ito, ang katotohanan ni Yahweh ay gigiba sa buong palabas na itinayo ni Akabe at ng kanyang mga huwad na propeta. Dumating ang mensahero ng hari sa lugar kung saan ako naroroon. Hindi na ako isang ganap na malayang propeta. Mula pa ng unang beses na ako'y magsalita laban kay Akabe, binantayan na nila ako ng mahigpit. Hindi na ako makagalaw nang hindi sinusundan ng isang kawal ng korte, at karamihan sa mga pintuan ay nagsara na para sa akin. Gayunman, nag-aalab pa rin sa loob ko ang salita ni Yahweh, at hindi ko iyon kayang itago. Ang kawal na nag-eskorta sa akin sa mga pasilyo ng palasyo ay isang batikang mandirigma, may mukha na pinagmarkahan na ng mga peklat ng digmaan. Habang naglalakad kami patungo sa bulwagan ng trono, bumulong siya ng marahan, "Makinig ka, propeta. Lahat ng iba pa'y nagsalita ng mabuti sa hari. Kung matalino ka, ganun din ang gagawin mo." Huminto ako sandali at tiningnan siya ng may katahimikan. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Sa korte ni Akabe, mapanganib ang katotohanan. Kung magsasalita ako laban sa kagustuhan ng hari, maaari kong bayaran ito ng aking buhay o higit pa. Ang sasabihin ko, tugon ko,
ay kung ano lamang ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Pumasok kami sa bulwagan ng trono, kung saan naroon sina Akabe at Hosafa, napapaligiran ng 400 na propetang nagpatunay na raw sa tagumpay sa Ramote Gileade. May namumuong pananabik sa hangin, marami sa naroon ay sabik nang matapos ang palabas. Alam nila kung sino ako. Hindi iyon ang unang beses na humarap ako sa hari, dala ang mensahe ng paghatol. Tinitigan niya ako ng may paghamak at sinabi, puno ng inis, dapat ba tayong makipagdigma laban sa Ramote Gilead o dapat tayong magpigil? Ang tono niya ay mapanlibak. Alam niyang hindi ako tulad ng ibang mga propeta at malamang inaasahan niyang iba ang magiging sagot ko kumpara sa mga mapapuri na laging naririnig niya mula sa mga palayaw sa paligid niya. Sa sandaling iyon, nagpasya akong ibunyag ang kanilang hipokresiya at sinabi, umahon ka at magtagumpay. Ibibigay niya ito sa mga kamay ng hari. Halata ang pangiinis. Ang tono ko'y hungkag, walang katapatan. Agad niya itong napansin. Kumunot ang kanyang noo at hinampas niya ang sandigan ng trono sa inis. Ilang beses pa ba kitang pasusumpain na huwag mong sasabihin sa akin ang anuman maliban sa katotohanan sa pangalan ni Yahweh? Tumahimik ang bulwagan. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. Huminga ako ng malalim at nagsalita ng buong kaseryosohan. Nakita ko ang Israel na nagkakalas-kalas sa kabundukan na gaya ng mga tupang walang pastol. At sinabi ni Yahweh, wala silang Panginoon. Bumalik na bawat isa sa kanyang bahay ng payapa. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Lahat ay nakaunawa sa kahulugan ng aking mga salita. Matatalo ang Israel at higit sa lahat, hindi na makababalik ng buhay si Akabe. Lumingon ang hari kay Josaphat puno ng kapaitan. Hindi ko ba sinabi sa iyo na hindi siya kailanman naghuhula ng mabuti para sa akin? Laging kasamaan, ngunit hindi pa ako tapos. Ipinakita sa akin ng Diyos ang isang bagay na higit pa sa simpleng pagkatalo ng Israel. Naramdaman kong kailangan kong ihayag ang katotohanang ayaw marinig ng hari. Pakinggan niyo ngayon ang salita ni Yahweh, aking ipinahayag. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono at ang buong hukbo ng langit ay nasa kanyang kanan at kaliwa. Isang kilabot ang dumaan sa bulwagan. Walang sino mang nagsasalita ng ganoon tungkol kay Yahweh sa korte ni Akabe. At sinabi ni Yahweh, sino ang mandaraya kay Akabe upang siya'y umahon at mabuwal sa Ramote Gileade? Ang isang espiritu ay nagsabi ng isang bagay, ang isa na may nagmungkahi ng iba. Pagkatapos, may isang espiritu na lumapit sa harap ni Yahweh at nagsabi, ako ang manlilinlang sa kanya. Tinanong siya ni Yahweh, paano? At siya'y sumagot, lalabas ako at magiging espiritong sinungaling sa bibig ng lahat ng kanyang mga propeta. At sinabi sa kanya ni Yahweh, madaraya mo siya at magtatagumpay ka. Humayo ka at gawin mo iyan. Sandali akong tumigil at pagkatapos ay idineklara, kaya ngayon si Yahweh ang naglagay ng espiritong sinungaling sa bibig ng lahat ng iyong mga propeta at ang Panginoon ay nagpasya na ng kasamaan laban sa iyo. Sumabog ang bulwagan sa sigawan. Ang ilan ay tumindig na galit, ang iba na may nanatiling napapako sa pagkagulat. Si Zedekias, siya ring nagpakita ng mga sungay na bakal bilang simbolo ng tagumpay, ay sumugod na puno ng puot at sinampal ako sa mukha. Mula saan daw lalabas ang espiritu ni Yahweh upang magsalita sa iyo at hindi sa akin? Hamon niya. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi at tinitigan ko siya ng hindi nangingimi. Malalaman mo, sa araw na magtago ka sa isang silid-looban upang umiwas sa pagkapuksa. Namutla si Zedekias. Alam niyang hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili lamang. Hindi na nakapagtimpi si Akabe. Umayo siya sa trono, ang mukha nag-aalab sa galit. Dalhin niyo siya palayo, utos niya sa mga gwardya. Ibigay ninyo siya kay Amon, gobernador ng lungsod, at kay Joas na aking anak. Sabihin ninyo sa kanila na ganito ang sinabi ng hari.
Ibilanggo ninyo ang taong ito at pakainin ninyo siya ng tinapay ng kapighatian at tubig ng paghihirap hanggang sa makabalik ako ng payapa." Umingay sa hangin ang kanyang mga salita. Tiningnan ko siyang muli sa huling pagkakataon at sinabi, "Kung tunay ngang makababalik ka ng payapa, hindi nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ko." At nakatingin sa buong kapulungan, sumigaw ako, "Pakinggan ninyo ito, kayong lahat." Hinila nila ako palabas ng bulwagan. Ramdam ko ang tigas ng sahig sa ilalim ng aking mga paa habang ang mga sigaw ng mga huwad na propeta ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa paligid ko. Isang tiyak na paniniwala ang nag-aalab sa puso ko. Hindi na makababalik si Akabe. Nagsalita na ang Diyos at kailanman ay hindi nabibigo ang kanyang salita. Maluwakas na nagsara ang mga tarangkahan ng bilangguan sa aking likuran. Ang kadiliman at kahalumigmigan ay bumalot sa selda kung saan ako'y kinulong. Binigyan nila ako ng tinapay na panis at tubig sa isang bitak-bitak na mangkok na putik. Ngunit hindi ako natakot. Alam kong naipataw na ang sentensya kay Akabe. Habang ako'y nananatili sa bilangguan, naghahanda naman ang hari ng Israel para sa digmaan. Binaliwala niya ang babala ng Diyos at nagpasyang sumalakay sa Ramote Gilead. Marahil sa kaibuturan niya, siya'y takot, ngunit kumapit siya sa kasinungalingang siya rin ang nagpausbong. Maging ang makadiyos na hari na si Josaphat ay may alinlangan sa kabila ng mga huwad na propeta. Ngunit si Akabe, gaya ng dati na tuso, ay bumuo ng isang plano. "Magkakaila ako sa pagpasok sa labanan," wika niya. "Ngunit ikaw, Josaphat, ang magsusuot ng iyong mga damit hari." Pumayag si Josaphat, hindi na malayang ginagawang pain siya ni Akabe. Ang gusto ng mga Syrian ay patayin ang hari. Iisiping siya si Akabe dahil sa kanyang kasuotang hari. Si Akabe naman, nakadamit na parang karaniwang kawal, ay naniwalang makaliligtas siya sa mata ng kaaway. At gayon sila lumakad patungong digmaan. Ang kapatagan ng Ramote Gilead ay tuyo at napapalibutan ng mga burol. Nakahanay ang mga hukbo ng Israel at Huda. Sa pagbubukang liwayway, sa harap ng makapangyarihang hukbo ni Ben-Hadad, tumunog ang mga trumpeta. Matindi ang pagbangga ng mga espada. Umakyat ang alikabok sa makakapal na ulap. Naglaho ang paningin sa gitna ng kaguluhan. Iisa lamang ang utos ng mga Syrian, patayin ang hari ng Israel. Nakita nila si Josaphat na nakasuot ng damit hari. Pinalibutan nila siya, inaakalang siya si Akabe. Sa takot, dumaing si Josaphat kay Yahweh. Nang maunawaan ng mga Syrian ang kanilang pagkakamali, umurong sila. Si Akabe naman ay nanatiling nakahalo sa mga kawal. Umaasang ang kaniyang pagkakakubli ang magliligtas sa kanya. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Isang mamamana na Syrian na hindi tumatarget sa sinumang partikular ay nagpaputok ng isang palaso ng basta-basta. Lumipad iyon sa hangin at tumama ng eksakto sa kaisa-isang bahaging walang proteksyon sa pagitan ng mga dugtungan ng baluti ni Akabe. Naramdaman ng hari ang tama. Napasinghap siya sa gulat. Agad sumiklab ang hapdi, malalim at matalas. Nakita niyang bumulwak ang dugo sa tagiliran niya. Inabot na siya ng tadhana. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang nagsabi ng totoo si Mikaiyas. Ang propesiya ni Yahweh ay natutupad sa nakapangingilabot na paraan. Ngunit si Akabe, mapagmataas hanggang sa huli, ay ayaw ipaalam sa kanyang hukbo. "Alalayan ninyo ako, ilabas ninyo ako sa labanan," inutos niya. Inalalayan siya ng kanyang mga lingkod habang nagpapatuloy ang labanan. Sa loob ng maraming oras, nanatili siya sa karo, pinagmamasdang tumutulo ang sarili niyang dugo hanggang sa mabasa ng tuluyan ng sahig na kahoy. Bumibigat ang kanyang paghinga, lumalabo ang kanyang paningin. Paglubog ng araw, ibinuga ni Akabe ang kanyang huling hininga. Patay na ang hari, walang pinuno, nagkagulo ang hukbo ng Israel at nagtakbuhan. Dinala ang kanyang katawan sa Samaria kung saan siya inilibing.
Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kaparusahan. Ang kanyang karo na basang-basa pa rin ng dugo ay hinugasan sa isang tangke sa lungsod. Umagos ang dugo at humalo sa alikabok. Pagkatapos, lumapit ang mga aso. Nilantakan nila ang dugo ng hari, eksaktong gaya ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Sa gayon nagtapos ang kwento ni Akabe. Ang haring ipinagbili ang kanyang kaluluwa sa kasamaan na nagpabaya sa mga babala ng kataas-taasang Diyos. Ngunit kahit patay na siya, nananatiling nakabitin sa Israel ang anino ng kanyang kasalanan. Ako, si Mikaías, anak ni Imla, ay may marami pang masasaksihan. Ang lamig ng bilangguan ay para bang naging pangalawang balat ko na. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Mga araw, linggo, buwan, pare-pareho ang bawat araw. Matigas na tinapay, malabong tubig, mga aninong humahaba sa kadiliman. Hindi ko alam ang nangyayari sa labas, ngunit sa aking espiritu, alam ko, kailanman ay hindi nabibigo ang salita ni Yahweh. Mabilis na nakumpirma ang pagkamatay ng hari. Narinig ko ang mga bulungan ng mga gwardiya. Nabuwal siya sa labanan, dumugo hanggang paglubog ng araw. Natupad ang kanyang propesya, nilantakan ng mga aso ang kanyang dugo. Hindi ako ngumiti, hindi ako nagdiwang. Walang kagalakan sa pagkatupad ng paghatol. Tanging matatag na katiyakan lamang na hindi maaring patahimikin ang katotohanan. Kahit patay na siya, nanatili pa rin ang aking pagkabilanggo. May kapangyarihan pa rin si Jezebel. Sa mga sandaling tinangka akong lamunin ng panghihina, ano ang saysay ng pangangaral ng katotohanan kung hahantong lang sa madilim na bilangguan? Naalala ko ang mga propeta bago ako. Si Moises sa harap ng Paraon, si Elias sa harap ng Baal. Tinanggihan sila, ngunit hindi kailanman iniwan at hindi rin ako iiwan. Ang bilangguan ay hindi katapusan. Isa lamang itong hintuan sa landas ng pagsunod. Sa kadiliman, nanalangin ako at naramdaman ko ang presensya ng parehong tinig na tumawag sa akin noong kabataan ko, na nagpakita sa akin ng mga pangitain ng Israel na nagkakawatak-watak. Nasa akin pa rin siya at sapat na iyon. Lumipas ang mga araw hanggang dumating ang isang hindi inaasahang bisita sa Samaria, si Josaphat, ang matanda. Ang hari ng Huda ay bumalik mula sa digmaan, buhay. Sa kanyang pagsaksi sa pagbagsak ni Akabe, naunawaan niyang nagsalita si Yahweh. Ang sa pamamagitan ko nang makipagpulong sa mga pinuno ng kaharian ay palayain si Mikaías, nagkatinginan ng mga maharlika ng korte. Matapos ang kamatayan ni Akabe, naghulog siya ng puwang sa kapangyarihan at kahit ang kanyang anak ang pumalit, ang trono ay nasa ilalim pa rin ng anino ni Jezebel. Tugon ng isang opisyal, paumanhin, mahal na hari. Ngunit nananatili pa rin ang utos ng pagpapabilanggo. Iginiit ni Josaphat na siya'y patay na at wala ng dahilan para ikulong ang isang propetang mahalaga, ngunit ang korte ng Samaria ay nabahiran pa rin ng katiwalian. Kahit alam nilang natupad ang aking propesiya, natatakot sila sa galit ng reyna. May isa pang opisyal na nagsalita, halos parang may paghingi ng tawad sa tinig. Parang gusto nila akong palayain, ngunit hinihintay ang tamang panahon. Walang nagawa si Josaphat. Umalis siya dahil sa katigasan ng puso sa Samaria. Nanatili akong bilanggo. Ngunit sa loob ko, hindi kailanman namatay ang pag-asa, sapagkat alam kong hindi hahari magpakailanman si Jezebel at darating pa rin ang paghuhukom ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, bumagal ang mundo sa dilim ng aking kulungan. Ngunit nagpatuloy ang paghatol ni Yahweh. Ang kamatayan ni Akabe ay simula lamang ng pagbagsak ng kanyang dinastiya. Ang kanyang anak na si Akasias ang pumalit, ngunit ang kanyang paghahari ay itinakdang mabigo bago pa man magsimula. Ang sambahayan ni Onri na itinayo sa katiwalian, idolatriya at dugo ng mga inosente ay minarkahan para sa pagkawasak. Mula sa kulungan,
Hindi ko nasaksihan ang kaguluhang naganap sa Samaria, ngunit ang mga bulong ng guwardiya at preso ang nagdala ng balita. Isa sa kanila ang nagsabi na ang hari ay nagkasakit. Sinasabi nilang nahulog siya mula sa bubong ng kanyang palasyo sa Samaria. Dagdag pa ng isa, naalala ko ang mga salita ni Elias tungkol sa mga anak ni Akabe. Wawasakin ang kanyang sambahayan. Si Acazias, puno ng takot at walang tunay na pananampalataya, ay nagpadala ng mga sugo sa Ekron upang sumangguni kay Baalzebub, ang Diyos ng lungsod na iyon, upang malaman kung gagaling siya. Ngunit hindi hinayaan ni Yahweh na ang isang hari ng Israel ay humingi ng tulong sa Diyos-Diyosan. Lumitaw muli si Elias at binigkas ang hatol. Wala bang Diyos sa Israel at kailangan mong sumangguni kay Baalzebub para sa mga sagot? Dahil dito, hindi ka babangon mula sa iyong higaan, mamamatay ka. At ganoon nga ang nangyari. Namatay si Acazias na walang anak, at pumalit ang kanyang kapatid na si Joram, isa pang anak ni Akabe, isang piraso ng dinastyang nakatadhana ng bumagsak. Ngunit inihanda na ng Diyos ang kanyang sandata ng paghuhukom. Hindi nagtagal at lumaganap sa Israel ang isang pangalan, Jehu, isang pinunong militar, kilala sa tapang at pagiging matapang. Nabalitaan ko ang tungkol sa kanya mula sa mga bantay. Ang kanilang takot ay hindi nila maikubli. Si Jehu ay pinahiran bilang hari at kumabog ang puso ko. Dumating na ang oras ng paghihiganti niya. Si Jehu ay hindi isang taong madaldal, ngunit nang matanggap niya ang propesiya na siya ang gagamitin ng Diyos upang linisin ng Israel, hindi siya nag-atubili. Sakay ng kanyang karo, rumagas ang patungong Jezreel, kung saan naghahari si Joram, anak ni Akabe. Doon sila nagtagpo sa mismong bukid ni Nabote na inagaw ni Akabe at Jezabel. Nakita ni Joram si Jehu at nagtanong, puno ng pag-aagam-agam, may kapayapaan ba, Jehu? At ang tugon ay isang dagundong ng paghatol. Anong kapayapaan ang maaari habang ang kahalayan ng iyong inang si Jezabel at ang kanyang maraming pangkukulam ay lubhang napakarami? Tinangka ni Joram na tumakas, ngunit hinugot ni Jehu ang kanyang pana at isang palaso ang tumagos sa kanyang puso. Bumagsak ang kanyang katawan sa mismong bukid ni Nabote. Si Acazias, hari ng Huda at kakampi ng sambahayan ni Akabe, ay nagtangkang tumakas, ngunit inabutan siya ni Jehu at sugatang napatay sa Megido. Isa-isang lugmok ang sambahayan ni Akabe, ngunit nanatili si Jezabel. Pagdating ni Jehu sa Samaria, nalaman ng balong reyna ang kanyang nalalapit na wakas. Nag-ayos siya, inayos ang buhok, nilagyan ng kolorete ang mata at tumingin mula sa bintana. Habang papalapit si Jehu, sinalubong niya ito ng panlilibak. Nagtagumpay ka ba, o Zimri? Mamamatay tao ng iyong Panginoon. Tumingala si Jehu sa bintana at sumigaw, sino ang kakampi ko? Sino? Ang mga yunukong lingkod ng korte ay tumingin kay Jehu at pagkatapos ay kay Jezabel. Napagtanto nilang gumuho na ang kapangyarihan niya. Inutusan ng mga yunuko na itapon si Jezabel mula sa bintana. Bumagsak ang kanyang katawan ng malakas sa lupa at kumalat ang dugo sa pader at sa mga kabayo. Pumasok si Jehu sa palasyo nang hindi man lang siya tinitingnan at pagkatapos kumain, iniutos niyang ilibing siya dahil anak siya ng hari. Ngunit nang subukan nilang tipunin ang kanyang katawan, bungo, mga kamay at mga paa na lamang ang natagpuan nila. Nilapanan ng mga aso ang natitira. Pagtupad sa propesiya ni Elias, lalaklakin ng mga aso si Jezabel sa lupain ng Jezreel. Hindi doon tumigil si Jehu. Doon mismo, ipinapatay niya ang 70 anak ni Akabe at pinapugutan ang mga ito. Ipinadala niya ang kanilang mga ulo sa mga basket patungong Samaria bilang tanda na nagawa ni Yahweh ang katarungan. Pagkatapos, pinaslang niya ang mga pari ni Baal at winasak ang kanilang mga templo. Kahit sa maikling panahon at kahit nasa bilangguan pa ako, alam kong nagtagumpay ang katotohanan. Namatay si Akabe sa labanan, nilapa si Jezabel ng mga aso.
tumahimik ang mga huwad na propeta na isakatuparan ang paghatol ng Diyos. Hindi ko kailangang palayain para malaman na natapos ko ang aking tungkulin, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi kailanman bumabalik na walang kabuluhan. Lumipas ang mga taon na tila nagiging anino habang lumulubog ang araw. Kinain ng digmaan ang sambahayan ni Akabe, nilapa si Jezabel ng mga aso at naisakatuparan ang paghatol na may nakatatakot na katumpakan. Ngunit ako, ang anak ni Imla, ay nanatiling nakapiit sa dilim, nakalimutan ng lahat maliban ng Diyos na tumawag sa akin. Ang panahon ay nag-iwan ng mga marka sa aking katawan, ang aking mga kamay na minsang matatag na itinataas upang ipahayag ang katotohanan. Ngayon ay nanginginig sapagkat nakita nila ang mga pangitain ng makapangyarihan na lumabod dahil sa katandaan. Ngunit hindi kailanman nabasag ang aking espiritu. Hindi ko alam kung gaano katagal ako roon. Minsan binibilang ko ang mga araw sa liwanag na pumapasok mula sa maliit na siwang sa pader. Ngunit paglipas ng mga taon, nawala sa bilang ang panahon. Nagbago ang mga panahon at kasama nito umangat at bumagsak ang mga hari. Isang araw, bigla na lang bumukas ang pinto ng bilangguan at may isang gwardiya na lumitaw. Hindi man lang tumingin sa akin, siya'y bumulong, "Malaya ka na." Walang paliwanag, walang deklarasyon, walang paghingi ng tawad. Parang wala namang halaga ang lahat na ang aking pagkakakulong ay isang aksidente lamang ng panahon. Lumabas ako sa bilangguan na may mabibigat at marahang hakbang. Tumama ang sinag ng araw sa aking mukha at naramdaman ko ang init nito na para bang una ko ulit naranasan sa maraming taon. Ang lungsod ng Samaria ay nakalatag sa harap ko, pareho at iba. Mga bagong mukha, mga bagong henerasyon na hindi na nakakaalam ng aking pangalan o ng aking nagawa. Walang kumilala sa akin, walang naghintay. Isa akong taong walang pagkakakilanlan. Naglakad ako sa mga lansangan. Ang bawat kanto ay nagbabalik ng alaala. Ang palasyo kung saan hinarap ko si Akabe, ang mga plaza kung saan sumigaw ng kasinungalingan ang huwad na mga propeta, ang anino ng trono kung saan ipinakita sa akin ng Diyos ang Israel na parang mga tupang walang pastol. Naroon lahat at wala na rin doon. Tumigil ako sa isang burol sa labas ng lungsod at tumingin sa abot tanaw. Naalala ko ang bawat salitang binitawan ko, bawat paalalang binaliwala, bawat pahayag sa ngalan ng kataas-taasan, at naitanong ko, may kabuluhan ba ang lahat? Hindi ako naging tanyag, hindi ako yumaman, hindi ako naupo kasama ng mga hari. Walang mga tao upang ipagdiwang ang aking pangalan. Walang mga hari upang parangalan ako. Walang salinlahi upang ingatan ng aking mga salita. Ngunit hindi ako lumihis mula sa landas. Habang ang mga huwad na propeta ay nagsalita para kalugdan ang mga hari, inulit ko ang itinuro ni Yahweh habang si Akabe nagdiwang ng maling tagumpay. Ako ang nagpahayag ng kanyang pagbagsak. Bagaman ako'y hinamak, ikinulong at kinalimutan, hindi ko tinalikuran ang tawag na ibinigay sa akin. At marahil iyon ay sapat na. Pagkalipas ng mahabang panahon matapos akong mawala sa mundong ito, nang nagbago ang Israel at pinamunuan ng Roma ang aming lupain, may isang lalaki na nagsalita na may autoridad na yumugyog ng mga puso ng makapangyarihan. Si Jesus ang kanyang pangalan. Naglakad siya sa mga nayon at lungsod. Ipinapahayag ang kaharian ng Diyos. Pinagagaling ang mga may sakit at nilulunasan ang mga pusong durog. Ngunit tulad ko, tulad ng lahat ng propeta bago ako, siya rin ay itinakwil.
Isang araw, habang tinuturuan niya ang kanyang mga alagad, sinabi niya ang mga salitang umalingaw-ngaw sa buong panahon, "Mapapalad kayo kapag kayo'y inalipusta, pinag-usig at pinagsalitaan ng lahat ng uri ng kasamaan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat dakila ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din pinag-usig ang mga propetang nauna sa inyo." Alam niya ang bigat ng pagtanggi. Alam niya ang aming kwento at naalala ko ang akin. Bagaman kinalimutan ng mga tao, hindi ako nakalimutan ng Diyos. Ang aking tinig na tila nawala sa kasaysayan ay bahagi pala ng isang mas dakilang koro. Ang koro ng mga naglakas loob magsalita ng katotohanan ng walang takot. Doon ko nalaman, hindi ako kailanman naging mag-isa. Hindi mahalaga ang aking pangalan, ngunit ang aking katapatan, iyon ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Maaaring bumagsak ang mga hari, maaaring magbago ang mga imperyo, ngunit mananatili ang katotohanan, maghahari ang kalooban ng Diyos. Hindi mamamatay ang salita ng kataas-taasan, sapagkat ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Kaya kahit nakalimutan ako ng mga tao, naalala ako ng tanging isang talagang mahalaga. Humihip ang hangin sa mga burol ng Samaria, dala ang mga tinig na tila nawala, ang mga bulong ng mga nagpahayag ng katotohanan sa mundong ayaw itong marinig. Makinig, natapos na ang aking panahon sa lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay patuloy na dadaloy tulad ng ilog na hindi natutuyo. Bumagsak ang mga hari, gumuho ang mga imperyo, ngunit nanatili ang katotohanan sa paglipas ng mga siglo. May mga iba pang titindig upang ipahayag ang mensahe ng Diyos at tulad ko ay tatanggihan, ngunit mamahalin din. Tulad ko, hindi sila aalalahanin ng mga tao, ngunit ng kataas-taasan. Sapagkat ang kasaysayan ay hindi pag-aari ng mga makapangyarihan ni ng mga naglalakad para sa sariling kaluwalhatian. Ang kasaysayan ay pag-aari ng mga kahit nakalimutan ng mundo ay nanatiling matatag sa kalooban ng Diyos. At ngayon, naibahagi ang aking kasaysayan. Kung ang salaysay na ito ay nakaantig sa iyo at naniniwala kang ang katotohanan ng Diyos ay karapat-dapat na maibahagi, inaanyayahan kitang mag-subscribe, magkomento at ibahagi ang video na ito. Makakatulong ito upang mas maraming tao ang makaalam ng kwento ng mga nagsalita kapag nais nilang patahimikin sila ng mundo. Sapagkat ang katotohanan ay hindi kailanman namamatay. Hanggang sa susunod na kwento.